Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Ang bayang Israel ay napapaligiran ng disyerto. Kung tag-init ay totoong natutuyo ang lupain dito. Init na mapanganib, sikat ng araw na nakasasakit. Nagdurusa ang mga tao, umaasang banayad na lamig ay mata mo. Kaya ang salmong ating pinapakinggan ay tungkol sa pasasalamat sa pagdating ng ulan. Tubig na bumubuhos, biyaya mula sa kalangitan. Dumidilig sa tuyong lupang mukha ng kamatayan. Tuloy-tuloy na ambon ng pagpapala, nagbibigay ng kabuhayan. Mga bukiri lumalago ang parang nagiging luntian. Namumungang mga halaman, mga ibon sa himpapawid ay ginagawa itong pahingahan. Mga alagang hayop ay may kasiglahan, isda sa batis at karagatan nagbibigay kulay sa hapagkainan. Tubig ulay hiwaga ng pagtatagumpay ng may kapal na nagbibigay ng kabuhayan. Kaya naman lahat ng nilalang ay may awit ng pagpupuri. Sa kanilang labi, ang pagdakila sa Diyos na kay buti. Ang bundok ng Siyon, bayan ng Jerusalem ay naroon, tumanggap ng alay ng kalangitan mula sa kamay ng Panginoon. Sa aklat ni Propeta Isaias, inihambing ang salita ng Diyos sa ulang pumapatak. Lumalapag sa lupaing sa tubig ay huuhaw ng lubos. Dadaloy didiligin hanggang sa bukiring kay lalim at hindi babalik sa langit hanggang hindi natutupad ang kalooban ng may likhang umiibig. Si Kristo ay ang salita ng Diyos mula sa kalangitan. Mula sa langit siya ay nagkatawang tao, salitang naging laman. Bumaba sa lupa, kalikasan ng nilalang sa sarili kinuha, namatay inilibing na ilagay sa ilalim ng lupa. Ngunit tulad ng tubig ng ulan, ng kanya nang nagampanan, misyon sa sangkalupaan, katauhay tinubos sa kasalanan, muling nabuhay, winasak ang kamatayan. Makalipas ang 40 araw, umakyat, bumalik sa kalangitang kanyang tahanan. Minsan buhay ng tao ay tulad ng lupang tigang, walang buhay tulad doon sa mainit na ilang. Uhaw sa tubig, pagbuhos ng ulan ay inaasam, upang madiligan ng buhay at kahulugan. Ganoon man ang nangyayari, minsay hindi maiwasan. Mga suliraning dumarating, tila tag-init na dumadarang sa mga nilalang na kasaysayan ay pinahihirapan ng mapait na karanasan. Buhay ay para nang natutuyot, sa kawalang pag-asa ay unti-unting namamaluktot. Buhay sa kalungkutan, siya ay totoong binabalot. Ngunit ngayon ating alalahanin, sa kasulatan ay sinabi din, ang taong sa Diyos ay sumasampalataya ay tulad ng punong naitanim sa gilid ng batisang masigla. Mga ugat niya'y umiinom ng tubig at siya'y pinananariwa. Kaya katawan, mga dahon, maging pamumunga ay kay ganda dahil sa daloy ng tubig sa sapa. Tayo ngayoy tinatawagan, tanggapin ang tubig ng kalangitan. Tulad ng inihayag ni Kristo, mga nauuhaw, siya ay tunguhan. Siya ang tubig na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Titighawin ng kanyang pagmamahal, mga kaloobang natitigang. At doon ligaya at sigla ay tuluyang bubukal. Uusbong isang bagong buhay, mararanasan kasiyahang taglay, bulag na isipan at pusong luhaan, dahil sa kamalayan, sa Panginoon ay muling mahandugan ng kaliwanagan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magmakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.